Sa nakaraang kabanata, tinawag ng matandang Sword Immortal si Yonan kung ano ang nakita niya. Si Yonan ay nanatiling tahimik lang habang humawak ito sa kanyang espada at binunot ito mula sa kaluban. Makikita sa mga mata niya ang matinding determinasyon. Pagpapatuloy, nanlaki ang mga mata ni Maiwa dito dahil sa naramdaman niyang malakas na chi mula kay Yonan at samantalang si Won Chang ay nakangiti ito na tila expected na ito kay Yonan. Nang mailabas na ang espada ni Yonan mula sa kaluban ay makikita ang alab nito na tila gustong subukang may matutunan na bagong estilo sa espada. Nagulat ang matandang Immortal Sword nang makita ito at nanlaki ang mga mata nito. Habang isinasagawa na subukan ni Yonan ang pagsubok ay biglang may kung ano ang bumasag sa katahimikan sa paligid nila nang maramdaman nila ang isang kakaibang presensya ng tao. Naalerto si Maiwa habang mababakas sa mukha niya ang pag-aalala. Sigaw niya sa kanila na ito ay ang Broken Sword Sect. Nagulat sina Yonan at si Won Chang ay nanlaki ang mga mata at tinanong niya si Maiwa kung ang Broken Sword Sect ba ay sumasalakay. Ngunit ang matandang Sword Immortal ay kalmado lang na tila hindi ito masyadong banta sa kanila. Sinabi lang ng matandang Immortal Sword na pakiusap maghintay lang dito ang mga bisita. Habang nakatingin dito si Yonan ay nagtataka ito. Pagkatapos ay tumalikod na sila at habang paalis ang matandang Immortal at si Maiwa ay tinawag ng babae si Jungsan na sinasabing siya na ang bahala kay Haya at pangalagaan ito. Sumagot si Jungsan ng oo habang makikita sa kanila ang labis na pangamba. Agad na umalis ang dalawa para harapin ang mga kalaban na tila sila ay tumatakbo mula sa ere. Samantala naiwan sina Yonan at ang iba pa habang nakatingin sa pag-alis ng dalawa. Sinabi ni Yonan na mukhang hindi ito nangyayari ng minsan lang. Tinanong nito ang kanyang kapatid na si Jungsan kung ganito ba sila makipaglaban. Sagot ni Jungsan sa kanya na hindi mo malalaman kung saan at kung paano at kailan umaatake ang mga kalaban. Dagdag pa niya, minsan ang pinakamalakas na mandirigma ay nahuhuli at namamatay dahil sa kawalan ng ingat. Katulad nito ngayon, sa isip-isip ni Yonan sinabi niya na mukhang ang Jongnan Sect ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Para sa Jongnan Sword Saint, isa sa mga pinakamahuhusay na master mula sa Nine Great Sect, ay napipilitang manatili at depensahan ang pinakapangunahing sekta. Nagsalita si Won Chang, nakakalungkot namang sitwasyon na dumating. Nagtanong si Yonan kay Won Chang kung hindi pa ba ito ang tamang oras para humakbang sila ng pasulong. Ngunit sinabi sa kanya ni Won Chang na wala sila sa lugar para makialam. Para sa isang mga mandirigma ng Nine Great Sects, ang pride ang lahat para sa kanila, kung wala ito ay para na silang mas masahol pa sa bangkay. Ngunit sinabi sa kanya ni Yonan na hindi mo ba napansin kanina lang, kung wala dito ngayon sa Jongnan si Maiwa ay maaaring magiging mas malala pa ang sitwasyon at marahil ay humantong pa ito sa pagkawasak. Mukhang wala sila sa posisyon na kumilos ng maluwag. Ngunit natigilan ng dalawa at napalingon ito nang bahagya nang may narinig silang nagsabi sa kanila na huwag kang magsalita nang walang ingat patungkol sa aming sekta. Makikita ang isang tao na naglalakad at nakita nila ang apat na tao habang nakatayo sa tuktok ng malaking bato, na tila sila ay mga mandirigma ng Jongnan at pinagmamasdan sila. Makikita sa mga mukha nila ang pagkainis at mukhang mayayabang ang mga ito. Tiningnan lang sila ni Yonan ng seryosong mukha na tila nobody lang ang mga ito para sa kanya. Nagsalita si Yonan at sinabi sa kanila na hindi siya makapaniwalang ang kanyang mga salita ay kawalan ng respeto. Ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na mukhang napipikon na, ang mga salita ay maaring may kakaibang paghihinala depende. Sa nakikinig, tinanong pa nito si Yonan na hindi mo ba talaga alam na ang Desolate Fortress ay hinding-hindi may kukonsider bilang isang panauhing pandangal sa Merm. Nang marinig ito ni Yonan ay makikita sa mga mata niya ang pagkainis at tiningnan sila ng matalim at sa isip-isip niya na ang Desolate Fortress ay masyadong maraming kalaban. Biglang nagsalita si Won Chang at tinanong ang mayayabang na lalaki na kung ang pinakamalalakas na mga mandirigma ay bumaba na nangangahulugang tinutukoy niya ay ang Jongnan Sect. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanila ng pangmamaliit. Sinabi niya sa kanila na tila gagamitin nila ang lahat upang makuha ang lahat ng tulong. Mas lalo pang nagalit ang mga mayayabang na lalaki nang marinig ito at mukhang hindi na nila kayang pigilan ito. Sinabi ng isa sa kanila na huwag insultuhan ang kanilang sekta. Ngunit bigla silang natigilan lahat nang may napansin silang kung ano at sabay-sabay silang napalingon lahat. Nang makita nila ito ay isa pang grupo ng mga lalaki ang dumating at mukha pa lang ay halatang mga kalaban ito.
Sa isip ni Yunan na mukhang mas mababanggas ang mga ito kumpara sa mga mandirigma ng Jongnan sect. Agad na sumalakay ang mga ito papunta sa mga mandirigma ng Jongnan, at sabay tinawag silang ang Broken Sword Sect. Makikita si Yunan na nagtataka at sa isip-isip niya sinabi niyang nakalagpas ang mga ito sa maraming hall at mga bantay, at ngayon ang mga mandirigma ng Broken Sword Sect ay sumulpot dito. Nang makalapit ang mga ito sa harapan nila ay makikita ang isa sa kanila na nakatayo sa gitna na tila siya ang leader at nakatitig lang ito na mukhang munyok at may mga galos sa kanyang mukha. Si Haya ay makikitang natatakot na dito. Agad na ipinag-utos ng lalaking may galos sa mukha sa mga tauhan niya na unahin ang mga bata na patayin. Dahil sila ang magpapatuloy sa legasya ng Sword Saint. Agad na sumugod ang mga kalaban, habang ang mga mandirigma ng Jongnan ay nagsimula na rin bumunot ng kani-kanilang mga espada at sabay na pamura ito sa mga kalaban. Nagsimula ng magsagupaan ang dalawang grupo, habang ang leader ng mga kalaban ay naglakad sa gitna at nilagpasan lang mga naglalaban-laban at lumapit sa harapan nila Yunan. At napansin nito ang kasuotan nila Yunan at sinabi nito sa kanila na ang mga batang paslit mula sa Desolate Fortress, "Anong pakay nyo sa Jongnan Sect? Dagdag pa nito na ang sekta nyo ay naghahangad na maibalik ang kapangyarihan, samantala ngayon ay hawak na namin ang kalamangan, ganun ba ang iniisip nyo?" Tiningnan ni Yunan ng matalim ang lalaki dahil sa pang-iinsulto nito, sa isip-isip niya sinasamantala ng mga nanghihimasok na ito ang digmaan para makadaan at makalusot, pagkatapos ay aatakihin ang looban ng Jongnan Sect. Nilinga ni Yunan si Won Chang at sinabi niya kay Won Chang na humihingi ako ng tulong sa iyo. Ngumiti ng bahagya si Won Chang na may halong kay-abangan at sinabing huwag kang mag-aalala nasa likod mo ako. Muling inilipat ni Yunan ang kanyang tingin sa lalaking may galos sa mukha at ramdam ang tensyon sa pagitan nila habang nagsimula ng maghanda sa laban si Yunan. Ngunit ang lalaki na may galos sa mukha ay patuloy pa rin sa pangmamaliit kay Yunan at nakangiti ito. Muli, agad na tinapakan ni Yunan ang lupa ng malakas na halatang bubuwelo ito ng puwersa at itutulak nito ang kanyang katawan. Muling sumugod ng mabilis si Yunan na tila bumubulusok ito habang hawak ang espada patungo sa leader ng mga kalaban, at kapansin-pansin ang nakakatakot na aura nito na tila naglalayong pumatay. Nang makalapit siya sa kalaban ay hinampas niya ito ng pagkalakas-lakas at makikita ang matinding puwersa na pinakawalan ni Yunan at ramdam ito sa hangin. Napansin ito ng mga mandirigmang naglalaban-laban at nagulat ang mga ito, makikitang napaatras at nahihirapan. Ang leader ng mga kalaban na tila nasipresa ito sa lakas ni Yunan, nang mapansin ito ng mga kasamahan niya ay agad silang tumakbo at halatang tutulungan nila ang leader nila. Habang napapatres ang leader ng mga kalaban dahil sa patuloy na paghampas ng espada ni Yunan ay makikitang nasa likod na nito ang mga kasamahan niya at halatang paliligiran nila si Yunan at pagtutulungan at susugurin ng sabay-sabay, agad namang napansin ito ni Yunan ngunit ang mas napansin niya ay ang taong nakatayo sa likod niya at ramdam ang aura nito. Si Won Chang pala ito na makikitang sumugod rin ng mabilis na tila ginaya rin ang galaw ni Yunan at halatang siya na ang baalang tumapat sa dalawang asungot na sumulpot. Bumunot na nga ng espada si Won Chang at makikita sa mga mata nito ang matinding konsentrasyon sa laban. Muli siyang umatake sa unang kalaban at hinampas ito ng espada ng malakas at natinag nito ang kalaban, at pagkatapos ay iniwasan ang unang atake ng kalaban sabay nag-counter ng atake at sinaksak niya dibdib ang kalaban na ikinagulat ito ng kalaban. Pagbunot ni Won Chang ng espada niya ay bumagsak ang kalaban sa lupa at makikita ang kasama nito sa likod na mukhang natakot. Napalingon bigla si Won Chang nang makita niya na inatake na naman ni Yunan ang leader ng mga kalaban at napapa-atras ito dahil sa puwersa at napaungol ito na tila hindi ito makapaniwala sa nangyayari. Patuloy pa rin sa pag-atake si Yunan ng mabilis at malakas at panay sa laglang ang nagagawa ng kalaban sa atake ni Yunan, nahiligan nito ang pinakawalang was-iwas ni Yunan. Nang sandaling iyon ay napagtanto ng kalaban na isa itong pagkakataon upang gumanti at umatake. Napakagat ito sa kanyang ngipin at halatang hindi na nga magpapagpigil at magka-counter-attack ito. Nang pinakawalan na nito ang atake ay sinabing mamatay ka na. Ngunit nakita ito ni Yunan at nakatuon lang sa talim ng espada ng kalaban, sabay gumamit ng skill na tinawag niyang Phantom Step. Isang napakabilis na galaw na mukhang isang kidlat na dumaan at agad siyang napunta sa likuran ng kalaban, at tila halatang hotkey si Yunan mula sa likod ng kalaban. Ayon na nga sumaksak si Yunan at itinulak ang espada pasulong at tinamaan ang kalaban sa likod nito at napaiyak ito sa sakit.
Nagulat ang lahat ng mga mandirigma nang makita nila ang nangyari sa leader ng mga kalaban. Natigilan ang mga ito at mukhang nababahala sa sinapit ng leader nila. Nang tumingin ang lalaking may galos sa mukha ang natamo niyang pinsala ay tumagos ang espada ni Yunan mula sa likod nito at lumabas sa dibdib niya na siyang ikinagulat nito nang makita niya ito. Nagsimula na itong mawala ng hininga at napapamura na lang ito dahil sa tinamong pinsala at sabay sabing tinalo lang siya ng isang batang paslit na hindi makapaniwala sa sinapit niya. Habang si Yunan naman ay tiningnan lang ito ng seryoso at kalmado lang sabay binunot ang kanyang espada mula sa katawan ng kalaban at makikitang may kasama pa itong dugo na tumatalsik. Isang walang awang pagpatay na tingin mula sa kalaban at ipinakita niya mula sa mga kalapit na mandirigma na minamaliit siya. Nang bumagsak ang leader ng mga kalaban mula sa lupa ay naligo ito sa sariling dugo. Sabay itinuon ni Yunan ang pansin sa kasama nito at tinaga ito ng espada sa tagiliran ng mabilis at nahati ang katawan nito. Nanlaki ang mga mata ng mga mayayabang na mandirigma ng Jongnan nang masaksihan nila ang nangyari. Pagkatapos ay itinaas ni Yunan ang kanyang espada at makikita ang dugo mula sa kanyang espada at sabay nilinis ito sa pamamagitan ng paghampas sa hangin. Si Won Chang naman ay ibinalik ang espada mula sa kaluban. Habang nakatingin sa kanila ang mga mandirigma ng Jongnan, isang cool na eksena ang nakita nila at tila namamangha ang mga ito at hindi sila makapaniwalang walang kahirap-hirap nilang pinabagsak ang tatlong kalaban ng napakabilis. Huminga ng malalim si Won Chang at lumingon ng cool sa mga ito at tumingin ng may halong pagmamayabang, habang si Yunan ay binalik ang espada niya sa kaluban na mukhang mas cool pa ito tingnan. Sa wakas ay natapos na rin ang labanan, makikitang dalawa lang ang napatumbang kalaban ng apat na kumagsamantalang sina Yunan ay tatlo na siyang ikinahiya nila at walang masabi. Pagkatapos ay tumakbo si Hai-a patungo kay Yunan isang tanda ng pagkapanalo nila habang ang mga mandirigma ng Jongnan ay nakatingin pa rin sa kanila, sinabi ng mga ito sa kanila na sobra kaming nag-overreact. At humihingi kami ng paumanhin dahil sa kabastusan. Ngunit may napansin si Yunan at tumungala sa itaas at nakita nila ang dalawang dumating si Mayuhua at ang matandang sword immortal. Nang bumaba sila mula sa ere ay nagulat ang dalawa at nagtataka. Naguguluhan ang dalaga nang makita niya ang mga bangkay ng mga kalaban na nakahandusay sa sahig. Mukhang naiintindihan na ng matandang immortal ang nangyari at sinabi ng matandang sword immortal kay Yunan na may utang na ang Jongnan sa iyo. Ngunit sinagot ito ni Yunan na pinuprotektahan lang niya ang kanyang pamangkin at kapatid mula sa mga nakapasok na kalaban. Napabuntong hininga na lang ang matandang sword immortal at sinasabing si Hai Araw ay maaring susunod sa yapak ni Maewa at magiging kasapi ng kanilang sekta. Dagdag pa niya para sa kanilang sekta ito ay isang malaking pabor. Ngunit sinabi sa kanya ni Yunan na sa tingin ba nito sa paraan na iyon ay nagpapasalamat siya dito. Gayunpaman taas noong sinabi sa kanila ni Yunan na kung hindi sila utol ay maaari ba siyang mag-training sa lugar na ito ng sandali aniya. Nagtaka dito si Mayuhua at mainit pa rin ang titig ng dalaga sa binata, nagtaka rin ang matandang sword immortal habang nakatingin kay Yunan. Habang nakatingin si Yunan sa espada niya sinabi niya na hindi mo kailangang tumabi. Ang rising sensation ay gumugulo sa isipan niya at tila hindi na ito bibitaw. Sinabi naman sa kanya ng matandang sword immortal na mukhang may nakita kang mga ilang bagay, sa sandaling iyon ay nagutos ang matandang immortal sa mga tauhan niya na umalis na kasabay noon ay tumingin muli si Yunan sa bangin. At habang pinagmamasdan ng mga marka ng espada mula sa bangin at tila inuusisa ito ng mabuti. Nang sandaling iyon ay inihanda na niya ang kanyang espada at binunot ito, sa isip-isip niya na salamat sa Tyrant Sword Sect members na nakaharap niya. Dahil doon ay nagawa niyang pinuhin ang kanyang realisasyon na tila may napagtanto siyang bagay. Nagsisimula ng kuminang ang katawan ni Yunan at nagliliwanag ang paligid niya, habang ang dalaga ay nanlaki ang kanyang mga mata nito. Nang itaas ni Yunan ang kanyang espada ay makikitang kumikinang ito sa liwanag dahil sa chi na inilalabas ni Yunan at kasabay nun ay makikita ang alab sa mga mata ni Yunan at naglalabas ng chi na kulay ginto at pula mula sa kanyang katawan at kumakalat ito sa paligid niya. Nagulat ang matandang sword immortal at nanlaki ang mga mata nito na tila lalabas na ang mga mata nito. Dahil para siyang nakakita ng multo. Nagsimula nang gumalaw si Yunan at makikita ang gintong chi na lumabas sa kanyang espada, ngunit bigla na lang itong unti-unting nawawala. Bumantong hininga siya na tila nabigo siya sa unang subok at ibinaba ang espada. Sa isip niya sinabi niya na hindi tumataas ang chi na ninanais niyang gawin.
Sinabi niya sa mga taong nakatingin sa kanya na hindi niya kukunin ang legasya ng Sword Master. Dagdag pa ni Yunan habang nakatingin sa bangin, sinabi niya na ang mga bakas na iyon mula sa bangin ay nagpapakita ng landas ng espada. Kaya palawakin pa ang inyong mga isipan. Mukhang iyon ang ibig sabihin ng Sword Master na nag-ukit ng marka sa bangin. Nagsalita muli ang matandang Sword Immortal na sinasabi nila na ang mga bakas na iyan ay iniwan ng mahusay na master na siyang nagtatag ng paaralan na naglalaman ng spiritual energy. Nangangahulugan na lumalampas ito sa mga hangganan ng martial arts at sorcery. Ang Sword Master ay dapat lang na pareho dito. Sinabi pa niya kay Yunan na kailangan mong unawain ito. Ang swerte at talento ay nakahanay na. Naging interesado pa si Yunan sa mga pinagsasabi ng matandang Sword Immortal at tinanong niya ito. Sinasabi nila na ang Sword Master ay ginugol niya ang mga huling taon niya dito sa Jongnan. Sagot ng matandang Sword Immortal na tama iyon. Kung gayon ay dapat itong nakatali sa mga masters ng Jongnan sect, ani ni Yunan. Dagdag pa niya dahil ang sword style ng Jongnan sect na malalim na naka-embed, ay hindi ito bagay sa katawan ko. At hindi ito maganda sa akin para may master ko ito. Muling nagsalita si Maewa at tinanong si Yunan kung pwede ba nitong ipaliwanag sa kanya ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag na nga ni Yunan na ang pagpapanumbalik ng Nine Sun Sword Form Technique ay responsibilidad ito ng isang bayaning mahusay na Sword Dragon. Maaari akong magpahiram ng kaunting assistance. Nagtaka si Maewa dito at sa isip niya na gusto ni Yunan na tulungan siya upang maibalik ang Sword Technique. Tinanong niya si Yunan, ngunit natigilan siya sa kanyang sasabihin nang sabihin sa kanya ni Yunan na mag-obserba at ipinagtaka ng lahat. Habang si Yunan ay tumalikod, sinabi niya kay Maewa na hindi pa nakukumpleto ang kanyang pag-eensayo. Si Maewa ay naguguluhan pero ito habang nakatingin kay Yunan. Nagsimula nang maglakad si Yunan palapit sa bangin, at nagsimulang bumunot ng espada at sinabing noong nakita ko ang sword spirit mula sa bangin, ay nagkaroon ako ng kakaibang karanasan. Isang ilusyon kung saan ang langit at lupa ay bumaligtad at bumagsak mula sa iisang linya. Habang nakapikit si Yunan ay dinaramdam ang tamang tiyempo at nang damilat siya ay tila nakuha na niya. Sinabi niya na para sa kanya lahat ng ito ay isang inspirasyon. Nagsimula na si Yunan magsagawa ng mga swing ng espada sa hangin habang sinasabi niya na ang rason kung bakit ang mga sword technique tulad ng Taiji Wisdom Sword at ang Plum Blossom Sword ay may kukonsider bilang ang pinta ng martial arts. Ngayon ay naiintindihan ko na. Makikita natin ang chi na bumabalot sa paligid ni Yunan na tila ito'y umiikot na parang buhawi dahil sa pagwasiwas ng mga espada niya. Sinabi pa niya na ang matayog na sword technique ay naiiba sa swordsmanship lang na ang tanging hawak ay ang talam. At ang intensyong na may kasamang formula blends na may chi at swordsmanship, at pagkaisahin ito na hindi pa nakita kailanman sa mundong ito. Nanlaki ang mga mata ni Maewa dahil sa nakitang galaw ni Yunan na ang kanyang espada ay binabalutan ng chi na kulay ginto at may pulang kuryente. Nagpatuloy siya sa pag-swing ng espada. Sinabi ni Yunan na hanggang ngayon ay hindi pera niya lubusang maunawaan ang espada. Habang ang matandang Sword Immortal ay ramdam ang matinding enerhiya sa paligid at nanlaki ang mga mata nito at makikitang bumubuhos ang mga luha. Habang pinagmamasdan niya si Yunan ay tinawag niya itong Sword Master. Makikita ang gintong chi na lumabas sa espada ni Yunan at patuloy itong kumakalat sa paligid. Nagsimula namang lumubog ang araw. At sa wakas ay ibinaba na ni Yunan ang kanyang espada at habang nakatingala sa langit ay huminga ito ng malalim. Unti-unting nawawala ang chi sa paligid niya, biglang may nagsabi sa kanya na nakapagdesisyon ka na ba kung ano ang ipapangalan mo sa sword technique mo. Paglingon niya ay si Won Chang pala ito, sumagot siya nang nakapagpasya na ako napapangalanan ko itong Radiant Sword Flow. Ngumiti ng bahagya si Won Chang nang marinig ito. Ipinaliwanag ni Yunan na ang Radiant Sword Flow ay kung paanong ang liwanag na pumupuno sa mundo ay hindi kumukupas sa araw, buwan, at mga bituin, naway maging pareho din ito sa aking buhay. Kinagabihan pagkatapos ng mga nangyari ay nagpahinga sila sa silid, habang umiinom ng tsaa si Won Chang, si Yunan naman ay nagmi-meditation sa isip niya. Sinabi niyang malaki ang nakuha ko sa lugar na ito. Nailigtas ko ang pamangkin ko at nakalikha ako ng sariling sword technique. Nabulabog ang pag-iisip ni Yunan nang magsalita si Won Chang na sinasabing gusto niya ang iniinom niyang golden tea at magdadala raw ito ng tea pagbalik nila.
Nagpasalamat siya kay Yunan dahil sa kanya ay naging mababait sa kanya ang mga taga-Jongnan sect. Tiningnan lang siya ni Yunan at naalala niya noong napalaban sila kanina, sinabi niya na ang bawat isa ay may kanya-kanyang storya. Biglang may taong nakatayo sa pintuan at makikita ang anino nito at tinawag si Yunan. Napansin ito ni Won Chang at sinabing kilala niya ang boses na ito. Pagkatapos ay binuksan ang pinto at nang pumasok ito ay si Maewa pala. Sinabi niya kay Yunan na nagpunta siya dito dahil may hindi siya nasabi kanina sa kanya habang makikita na mukhang nahihiya ito sa ating bida. Nagtaka si Yunan at sinabi niya dito na ang tinutukoy mo ba ay ang sword spirit ng sword master. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa labas ng silid kung saan lumalabas ang dalawa at nag-usap habang nakatingin sa kagandahan ng buwan. Sinabi ni Maewa kay Yunan na marahil ay kahihiyan ito sa kanilang sekta. Subalit gusto kong makaalis sa anino ng Sword Master. Ang chivalry at ang paraan nito sa espada. Ang dalawang realms na ito. Siguro ay kailangan kong tahakin ang sarili kong landas. Gusto kong maging Grandmaster. Nilingan siya ni Yunan ng may seryosong mukha, at sinabi kay Maewa na susuportahan niya ito sa kanyang layunin. Tila tumigil ang oras at naging tahimik ang gabi, sabay ngumiti ang binata sa dalaga ng bahagya na animoy nagpapakyut ito sa magandang dalaga. Bigla namang namula si Maewa dahil sa sinabi ni Yunan sa kanya at bahagyang natigilan. Habang nakatingin ito kay Yunan ay tila hindi niya alam ang kanyang sasabihin at mukha yatang nagugustuhan na niya ang ating bida. At dito na nagtatapos ang kabanata, abangan ang kapanapanabik na susunod na mangyayari. Si Maewa na kaya ang magiging kasintahan ng ating bida o bilang ate niya, kaya ay comment mo na yan sa baba lods at pag-usapan natin. At kung bago ka pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa ating next video. Maraming salamat na rin sa iyo lods. Kita kits.